Para po sa devotion natin patungkol sa spiritual body. Ibig sabihin po ng spiritual body, someday tayo muling bubuhay ng ating Panginoong Jesucristo at magkakaroon tayo ng katawan, katulad nito. Pero tinatawag po itong spiritual body. Hindi siya purong spirit na para ba tayong mga kaluluwang ligaw, the way we understand it, no? Para lang tayong mga kaluluwang ligaw, tumatago sa pader at walang laman. Yung isang taong namatay na nasa piling na ng ating Panginoon, siya ay espiritu. Wala siyang laman. Pero kulang po yun. Kaya po, nasa waiting area sila, nasa waiting period sila ngayon. At inaantay nila yung pangako ng Panginoong Jesucristo sa kanila na magkakaroon ulit sila ng laman. Sa totoo lang, napakaganda naman talaga ng meron kang laman. Kagaya nito. Pag kumain ka ng mansanas, kumain ka ng saging, kumain ka ng strawberry, tapos pinaghalo mo, nag-blend mo pa, makaka-invento ka ng panibagong, panlasa. Malalasa mo strawberry banana shake, diba? Napakadaming pwedeng kainin na pag lumapag sa dila mo, talagang matutuwa ka, no? Yun talaga intention ng Diyos from the very beginning. Kaya nung nilikha ng Diyos sila Eva at Adan, yung namulat ang kanilang mga mata, nakita nila ang daming klase ng yung variety and beauty of creation. Ang daming klase ng hayop, daming klase ng puno, ang daming klase ng mga halaman, ang daming variety. Pag tinignan mo yung sunrise, sunset, ang ganda. So, lahat ng mga senses natin, mata, panrinig, no? Yung panlasa natin, yung pandama natin, lahat ng yan, nakaka-feel yan ng ng sabihin na nating good feeling, no? Tapos yung panlasa natin, nakakapanlasa tayo ng iba't ibang klase ng lasa. May matamis, may maalat, may maasim. Tapos ang daming klase ng mga prutas. Alam niyo po, bakit ganun kaganda yung mundo? Kasi ang gusto ng Diyos, sa lahat ng activity natin, napapapurihan siya. Pagkain pa lang nila Adan at Eva ng santol, wow, ang asim, praise the Lord. Yun talaga yung intention ng Diyos. Pagtikin na, uy, ang tamis naman nito. Ano yung kinakain mo? Langka. Isipin niyo, ang daming variety ng prutas. Lahat ng yun, pag nalalasan mo, ang sarap. Ang papuri, laging sa Panginoon. Yan talaga intention ng Diyos from the very beginning. Yung creation, mapuno ng mga tao na sumasamba sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos because of the beauty of creation. Partida na yan. Creation, yung planet Earth pa lang yan. Ang lawak pa ng universe na i-explore ng tao. Pakaramdam ko nga, yung Earth parang buto lang na patutubuin ng mga tao, no? Kumbaga, yung ibang mga habitable planet, I don't know exactly, no? Pero marahil yun ang gagawin natin for eternity. We will explore the whole of creation. Pwede siguro magdala tayo ng ibang mga buto sa ibang planeta, no? Pero tingin ko yung travel natin by teleportation. Kasi makikita mo sa Biblia na si Jesus yung after the resurrection, no? Si Jesus pag nag-travel ang sobrang bilis, parang one snap lang. Nasa ibang lugar na siya. Tingin ko ganun tayo someday, no? Yung spiritual body natin capable of teleportation. So pag sinabi natin punta tayo sa ganitong galaxy, makakapunta agad tayo. I don't know exactly kung anong mangyayari in the future, pero I'm sure lahat ng activity natin magiging pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, just as it was in Genesis chapter 1. So in the future po, magkakaroon tayo ng panibagong laman. May mga senses pa rin, no? At lahat ng mga nase-sense natin na, yung masarap sa pandama, sa mata, sa mga panrinig natin, music, Tingin ko magfo-flourish yung music sa perfect world. At lahat ng yun ay nagdudulot ng papuri at pagsamba sa Diyos. Now, konting church history muna tayo, no? Pakita ko lang muna sa inyo si Saint Augustine. Sa panahon ni Saint Augustine, kahit even sa medieval era, yung mga Christians, may mindset sila na yung mundo masama. Alam niyo po kung saang understanding yun? Understanding ng mga Greeks yun. Hindi yun biblical. Yun ay filosofiya nila Plato, no, ng mga Grego. Hindi lang ng mga Grego, kundi most philosophies, lalo ng mga Hinduism, ang tingin nila sa mundo masama. Tingin nila sa laman masama. Pero pag yung Biblia, napakaganda ng tinuturo ng Biblia. Yung creation mabuti. Kaya nga makikita mo sa Genesis chapter 1, God created all things.
Kung ang Diyos ay mabuti at nilikha niya lahat ng bagay mabuti. Ibig sabihin, the physical world is good. Walang masama. Pumasok lang yung kasalanan at yung tinukso ni Satanas sila Eva at Adan, pumasok yung kasalanan. Kaya nagkaroon ng kasamaan dito sa creation. Pero it doesn't mean na yung creation natin ay beyond redemption. Kaya nga yung ginawa ng Diyos, ang plano niya, tubusin yung creation, ipanumbalik sa original na intention niya. Kaya yung dulo ng Biblia is restored world, restored creation, perfect creation. Kaya etong si Augustine muntik na yan na i-abandon na niya yung physical. Kumbaga, tingnan talaga yung physical as masama. Pero, every time na imi-meditate na niya si Jesus Christ, nagkatawan tao, namatay, at nung muling nabuhay, kinip pa rin yung laman. Aba, ibig sabihin, ang tinuturo ng Biblia, yung laman mabuti. Kung sasabihin mo yung laman masama, si Jesus nag-resurrect, may laman. Hindi ka pwedeng magkaroon ng theology na yung laman ay masama. Yung laman ay mabuti. Kailangan lang ma-restore. Magkaroon ng renewal. Napakahalaga po niyan, mga kapatid, kasi ang daming mga Kristiyano, hindi maganda yung theology, hindi biblical. Kailangan, ang biblical, you see earth and heaven as, they are both important. You see your flesh and your spirit as both important. Hindi natin i-abandon na yung earth at pupunta tayo sa heaven because earth is evil. Hindi po yun. Earth must be restored. Iba yung mindset, no? Tingnan niyo po ako nung mindset ko dati na tingin ko yung earth ay masama or, pasama na yan, no? Hopeless na yan. Ang nasa isip ko lang, mag-share ng gospel sa isang tao para yung tao na yun maligtas, mapunta sa langit. Hindi pala ganun. Kailangan yung isang tao na yun na maligtas. Hindi lamang dapat maligtas yung kaluluwa niya, espiritu niya. Dapat pala yung gospel, mabago siya at maging yung pagbabago ng tao na yun ay magdulot ng pagbabago sa kanyang pamilya, sa kanyang komunidad, sa kanyang bansa. At hanggang sa yung buong mundo ay mapuno ng mga tao na may ganong perspective. Na yung mundo dapat ma-restore. Yung mundo dapat maisa-ayos. Yung mundo dapat pagharian ni Kristo. Kaya po yung mga devotions natin talagang may uppercut lagi Para yung mga Kristiyano mabuhayan ng loob na, Teka. God is in the business of restoring this broken world. Bakit tayo hindi makikialam? Dapat makialam talaga tayo. And we have to conquer the world. We have to make this country a better country. We have to make this world a better world. All for the glory of God. Pakagandang theology, no? Yan po yung biblical. Dapat masaayos yung buhay mo, masaayos yung buhay ng pamilya mo, masaayos yung komunidad mo, masaayos yung bansa natin, at masaayos ang buong mundo. Yan yung biblical na pananampalataya. So, marami pa tayong talakayan patungkol po dyan. And kung matagal na po kayo dito sa ating mga devotions, I'm sure lumalalim tayo sa ganyang katuruan. Yan po yung biblical. God bless you po. See you po tomorrow.